pakiramdam na nawala yung dating himpilan, pero bumalik, siksik-liglig at umaapaw, multi-platform, napapanood sa radyo, telebisyon, at even online. Ano po pakiramdam na nagbalik po ang teleradyo? Siyempre masaya na naririnig ko. Ay, nawala yung mic ni Chang Ami. Masaya na meron ding pressure, di ba? Na nasa balikat namin, lahat na nasa DWPM. Dahil, syempre, alam naman natin na hindi pa tuluyan nakakaahon ang programa, ang stasyon. So, alam namin na sundalo kami na sumusunod at ginagawa ang trabaho namin para sa ikauunlad ng lahat ng nasa DWPM. So, masaya dahil nakikita pa rin namin yung mga dati namin katrabaho. At the same time, malungkot kasi alam namin nabawasan kami. Pero nandito pa rin kami, lumalaban, sabi nga sa Korea, fighting, di ba? So, yun yung pakiramdam namin sa araw-araw na hindi namin nakakalimutan yung mga taong una namin nakasama sa DZMM na ngayon ay hindi na namin kasama. Marami kaming natutunan sa kanila. At salamat dahil alam namin kung gaano nila minahal yung stasyon, kung gaano sila ka-dedicated. Yun din yung mga inspiration na dala namin ngayon as we move forward with DWPM. Bittersweet, especially if you think about those people whom you were with in the past na you're not with, sabi nga ni Ami, di ba? Personally, nahirapan akong mag-adjust. Kasi ang tagal, 1997 to 2021, di ba? DZMM forever. At actually, hanggang ngayon, I'm still hoping that the old DZMM will come back. But then again, parang close to not. Kasi na-disperse na kami. We still remember yung mga past that puts smiles on our faces all the time. Pero syempre katulad ng usad ng panahon, thankful kami na kami narito pa. Kami napili kasi hindi lahat napili. Grateful tayo. Oo, sobrang grateful kami ni Ami doon. At maipagpatuloy yung mga nasimula ng mga kasamahan namin nung araw pa. Ayan, salamat Tito Winnie and Chang Ami. For our next set of questions, tawagin natin, representing the Gen Z, si Sandy Kakurangan of Random Republica. Wow, Gen Z. Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Question ko po isa lang. So, since you've been news anchors po for a long time, syempre po nagbibigay po kayo ng advices sa mga target audience nyo. So, yung mga advices po ba na binibigay niyo sa kanila is na-apply niyo rin po ba sa inyo? Oo naman, kasi siguro, well, ayaw man marinig ng mga Gen Z ito, pero, at ng mga millennials, marami na kami pinagdaanan din sa buhay. So, yung mga pinagdaanan namin na yun, ang siyang baon namin every single day. Like, kanina nga nag-uusap kami ni Tita Winnie Pagka rin naman ako nagbibigay ng advice sa mga listeners, hindi ko naman dinidikdik sa kanila na, ito ang gawin mo because this is how I did it before. So, alam ko na hindi siya one size fits all. At the end of the day, I will give you options. If you are my listener, bibigyan kita ng option. Nung nangyari yan sa akin, kunyari, kung ang pinag-uusapan ay nag-cheat ang asawa, ito yung ginawa ko. Nangyari yun sa akin. Ito yung ginawa ko. Ngayon, meron tayong expert that will give you another advice and another suggestion or point of view. Ilalatag niya yun sa programa. And then at the end of the day, yung kaserbisyo namin ang mamimili kung ano yung susundin niya sa mga binigay namin ng payo. And then, nagkakaroon din kami ng updates Nag-update sila sa amin kung ano na yung nagiging development doon sa struggle na pinagdadaanan nila. Or we help them also reconnect with sa mga iba't ibang mga experts. So, yung mga ina-advise namin, yes, ina-apply din namin.
minsan nga, natututo din kami sa mga colors. So, it's a good thing that we get to learn from each other. Open naman kami doon. Ikaw po, copy-paste po. Oo, copy-paste. Okay po. Thank you po. Thank you. Congratulations. Thank you. Ayan, ako, ang bilis ng oras. We're down to our last set of questions. Kasi si Chang Ami may program pa sa... Yes, 3 p.m. po yung program ko. Ayan, lilipad siya mamaya sa, sa stasyon. For our last question, tawagin natin si Carlos Aragon ng Mega Kapamilya. Hi, Carlos. Good afternoon po and congratulations. Thank you. And and my question is, ano po yung pinaka-memorable na news na binalita niyo sa radyo? Yes. Actually, paano ba natin ipaliliwanag? Oo, kwento. Memorable moment In, or more. balik ang programa kasi namin, topic. Okay. Kasi hindi kami nag-handle actually ng news. So, we're not considered actually as news anchors or news readers. Sometimes news readers pag sa morning show, pero pag sa radyo, parang radio anchor, variety ang format namin. So, yung reports are handled by the reporters. And then, siguro yung topic, samot-sari kasi yung topic ang pinag-uusapan namin sa Ako To Si Chang Ami about relationship. Siguro yung pinaka-heartbreaking since I started July is yung isang bata, or hindi naman na siya bata, pero teenager na siya na iniwan ng nanay sa lola, tapos hindi binigyan ng pagmamahal, nag-OFW, alam naman natin na marami yung nasa ganoong sitwasyon. So nung naging caller ko siya, ang daming nakarelate dun sa kanyang kwento na sobrang naapektuhan ako to the point na yun nga, nireconnect ko siya into a group na pwede siyang bigyan ng seminar para ma-debrief siya at ma-let go niya yung iba't ibang mga emotions na pinagdadaanan niya. Kasi napakahirap na wala kang malapitang kapamilya o kamag-anak. Yung lola niya na nagpalaki sa kanya, namatay na. So wala rin yung tatay niya, hindi niya nakilala. So yung nanay lang niya talaga. Pero every time nakikita sila, dahil nga OFW nanay niya, feeling niya, nagka-clash sila. Kasi nga, hindi sila magkakilala kasi hindi sila lumaki together. So right now, yan yung project namin, lahat sa Ako To Si Chang Ami, with our staff and our executive producer, tinutulungan namin siya na ma-process lahat yung pinagdadaanan niya ngayon. Aside from the many cheating issues na hinandle na namin. O magugulat kayo ha, sobrang daming issue ngayon ng mga mag-aasawa na nag-cheat online, na laging sinasabi lang ng partner, wala to, kachat lang naman, yung ganyan. So ang daming naapektuhan sa ganyan problema ngayon na ginugo through. Wala eh, because every day is special. Kahit sabihin mo pare-parehas lang ng sakit ito, iba ang mga emosyon, iba-ibang klaseng tao ang nakakausap ko at iba't ibang klase ng sitwasyon meron sila. So, every day is treated differently and special. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Tita Winnie and the first staff. Thank you! Thank you so much for sharing your experiences in the industry. Talaga, we really enjoyed listening to all of that. No? And of course, the wonderful reminders, no? Syempre, as media practitioners, it's really a good reminder to always do your research, always prepare before the program starts, right? So, ayan, do you have any parting words before we end our Q&A or our discussion here? Ay, huwag kayo aalis, may raffle. Oo, kaya alis may raffle. May raffle. No, but sincerely, from my heart, thank you very much for Oh, being yeah. here. Salamat po dahil malaking tulong po ang binibigay po ninyo sa mga programa na gaya po ng sa amin ni Tita Winnie and sa DWPM. So thank you. Thank you for the love and support. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. And this is the first time for me. First time ko magkaroon ng press con na ganito. And I hope I answered your questions
appropriately. Salamat. And correctly. Thank you so Thank you much. po. Thank you.